Kakapasok lang, hala, Sen Aimee, nabulabog na. Cheese, siniwalat, subiri, PBBM, Palasyo, itinuro, takot na. Ano ba yung katatakutan na yan? Yung mga katatakutan na yan na nakakakabe. Ayan, syempre itong balitang ito ay nagmula kay News PH at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga video at balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kapatid ng ating presidenteng Bongbong Marcos na si Senator Aimee Marcos. Ang tanong dito, umiwas ba si Senator Aimee Marcos sa issue na ito? Umiwas ba si Senator Aimee sa gulo na ito? Dito natin yan malalaman, i-analyze natin ang kanyang interview, ang kanyang mga answers si Senator Aimee Marcos. Senator Aimee Marcos, pasok! Magandang umaga po, Senator Aimee Marcos. Good morning po, ma'am. Good morning! Kumusta na kayo? Kami ay hilo pa. Mabuti po naman, Senator Aimee. Ang una pong tanong namin, bakit po kayo napapirma o pumirma dito po sa resolusyon na sumusuporta po sa change of leadership in the Senate? Yes, totoo yun at tama naman. Pero ang totoo, huling-huli na. Ito, ano rin wais rin itong si Aimee Marcos. Tinatanong siya, bakit ka pumirma? Para rin sinabi niyang napilitan rin siya. Tingnan niyo ang sagot niya. Ako, sabi nga nila, may 13 boto na and kompleto na. So, nakibaka na rin ako. Nakibaka rin siya. So, hugas kamay. Hugas kamay para hindi siya, alam niyo naman ang mga politicians, okay? Para sa susunod na election, iboboto pa rin sila. Mga NP, dahil nasyonalista ko, 5 po kaming senador at sinabi nga na kompleto na daw yung boto. Kaya ako sa aking mga kasamaan, wala ako sa Marites talagang out of the loop. So yung kanyang reasoning, outro siya sa Marites. Are you sure, Senator Aimee? Ikaw nga yung number 1 Marites dyan sa Senado. Tapos... So parang ang nangyayari is out siya sa Marites, parang hindi siya kasali dyan sa mga nangyayaring chismisan dyan sa Senado. Kung ano yung nangyayari o hindi niya ba alam kung ano yung mga naging kaganapan dyan na nasibak si Subiri, no? Na nasibak ba o bumitaw siya? Parang ganun din naman, parang pinalitan siya di ba? Sasabihin mo out ka dyan sa Marites? Sa totoo lang, Senator Aimee, hindi ako naniniwala dyan. Kilala ka namin. Kilala ka namin na Marites ka. So wag mong i-reason out yung mga kwento mo na ikaw ay bumoto lang dahil nakibaka ka lang. Dahil kung saan lupa-lupa ako umabot, nasa Mindanao ako, nasa Basilan. Yan ang reason niya, wala raw siya doon. Hindi siya nakimarites. Nabigla na lang siya na meron ng ganyan, kaya nakibaka na lang siya sa mga bumoto. Kung saan-saan. Hindi ko alam yung Marites. Paano nakibaka? Parang hindi alam kung ano yung botohan na yon, parang bumoto si Senator Aimee, tapos nalaman na lang na ganun pala yung sibakan pala yung botohan na yun. Nalilito ako si Senator Aimee kasi ay pang... pala nagkagulo na. Ang alam ko kasi yung unang intriga si Jinggoy. Ang alam ko si Senator Jinggoy ang tinutulak. Pagkatapos noon si Senator Loren, talagang sabi nga kung Bicol yung papabor na si Cheese ang maging Senate President. Congress Express Bullet Train, ang bilis sa Kongreso. Sa Senado naman, tsubibo po kami. Sometimes you're up, sometimes you're down. Pangkaraniwan na yung leadership change. Opo, pangkaraniwan po ang leadership change, pero bakit? This time, anong dahilan bakit kinakailangan magpalit ng Senate President? Nice question. Maraming haka-haka, hindi ko alam. Sabi kasi ni Senator Subiri, si SP Subiri alam ko has been under a lot of pressure kasi yung powers that be, ika nga niya, ako'y nagkokot lamang, hindi natutuwa sa kanya, ang bagal-bagal at tinututulan pa raw yung mga admin measures katulad ng PI, katulad ng PDEA leaks. Yun ang sabi niya. In fairness naman kay Senator Aimee Marcos, siya rin yung nanguna doon sa PI na yan, di ba? Ang alam ko, marami ring unhappy sa hatian ng mga committee, so maraming nagre-reklamo. Lagi namang ganon, sa totoo lang. Tapos yung iba talagang umaalma. So, ibig sabihin ni Senator Aimee Marcos dito, maraming ring mga senador raw na hindi nagustuhan nila yung ginawa ni Senator Mig Zubiri.
yung hatian raw. Ano itong mga hatian na ito? Ano ba yan? Di ba? Kung i-analyze mo, ano itong mga hatian na ito? Hindi ba ito tungkol sa budget? Di ba? Kasi may usap-usapan, may narinig akong kwento na meron raw mga billions of pesos na punta sa Kongreso. I'm not talking here of corruption ha, walang corruption. Merong mga allotted money na mapunta sana sa Senado na billions of pesos Ganon. na napunta sa Kongreso. Ito yung raw ha, ito di umano ang nadismaya ang ibang mga senador kay Zubiri. Okay? Narinig ko rin dun sa budget kung paano nasingitan ang Senado ng kung ano-anong AKAP, 12 billion para sa PI. Kaya nga, yung 12 billion na yan. So parang ganito, parang ibig sabihin mabagal si Zubiri, parang ganun. I think yun ang nadinig ko ha. Di ako sure. Pero Kasi 12 naunahan sila eh. Di ba? Narinig naman natin. billion raw na papunta sana dyan sa Senado na yan, napunta ngayon sa Kongreso. Maraming nagulanta doon at parang bakit hindi kami bilantayan. So may mga ganon na issue. Ako, wala ako sa diskusyon ha. Sinasabi ko lang yung mga narinig ko kasi second-hand hearsay na po. So, dalawa na yung talagang malalaglag si Zubiri. Isa na doon, hindi na siya suportado sa kapwa niya senador dahil doon. Tapos, may kapangyarihan pang nasaktan dahil dyan sa PIDEA hearing na yan. Talagang matatanggal si Zubiri. Kumbaga ano na to, talagang parang naka-fix na matatanggal sa pagiging Senate President si Zubiri. Kasi meron na ngang ibang mga senador na ayaw na sa nagiging pamamalakad niya. At meron ding mga ibang senador na parang sinasabi nga is nababagalan na sa pagkilos niya, gaya nga nung nauunahan sila. 'Di ba, ng kamera, ng ganto. No, kaya ipinalit nila si Cheese. No, si Cheese kasi parang siguro nakikitaan nila ng potensyal kasi mabilis magsalita. Mabilis magsalita si Cheese eh. At saka syempre nga naman kung idudugtong mo pa yung ibang problema gaya ng PI. Ayan, isa pa yan sa problema na sinasabi na baka natanggal din si Migs dahil doon sa PI na yan. No, dahil hindi niya pinayagan. Pero ang question is si Cheese Escudero is ayaw niya rin ng PI na yan. So, ano ba ang mangyayari kung sakaling si Cheese na ang Senate President? Ano ang mangyayari sa PI na yan kung sakaling magharap sila ni Romualdez? Yan ba ay maisusulong o talagang paninindigan ni Cheese na hindi pwede yan? At isa pa syempre yung PIDEA leaks. Yung sinasabi nga na pinapayagan pa ni Zubiri na magdire-diretso yung investigasyon na yan. No, yun. Kumbaga patong-patong na. Pero ang pinakamalaking problema talaga ni Zubiri dyan is yung ayaw na ng mga kasama niya, yung ibang mga kasama niya sa kanya. Kasi paano mo nga naman ipagpapatuloy ang pagiging leader mo o pagiging Senate President mo kung wala nang gustong makinig o sumunod sa'yo dahil meron ng hindi sila nagugustuhan sa ginagawa mong pamamalakad. At tulad ng sinabi ko na, sa dulo ako ng walang hanggang Pilipinas. Senator Amy, alam po naman natin kaninyo, di ba? Common naman itong leadership change. Pero mostly po, dalawang bagay lang yan eh. Either... Ito yung sabi ni Cebuana, yun ako. Ang gusto kong botohin sa next senador ay si Attorney Harry Roque, Attorney Salpanelo, Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez, J.M. Morales. Ayan. External factor? Oo. O internal? Dito ho ba internal lang o pinagsamang may external factor talaga? Ewan ko, may bali-balitang may external, pero wala namang katibayan. Ang alam ko, kahit Wala kang katibayan, kapatid mo yun eh. Hindi naman siguro di mo alam. Ang dami mong mga kakilala na nandun sa Malacanang. Siyempre naman, aabot talaga yung chismis galing sa inyo. hindi pinaudyukan niya ng palasyo, hindi rin nila tinutulan. So, ewan ko kung anong ibig sabihin nun. Pero yung internal, talagang marami ng rumblings, marami ng ungol, maraming reklamo, may mga saksak at maraming nag-aambisyon. Ngayon, yung tinutulak na mula sa labas, may naririnig rin ako doon kasi nga, kung minsan, bakit daw ang bagal-bagal ng Senate? Sa totoo lang, hindi naman kami mabagal. Saksakan na ng bilis ng Kongreso. Aminin ko. Kasi Kaya nga, kasi alam natin, yung Kongreso, Senator Amy, minamadali nila yung tchatcha na yan. Diba? So tapos ngayon, reasoning na lang nila na mabagal yung Senado. Mabagal ang Senado kasi dapat talagang susuriin ng mabuti kung ano yung mga resolusyon na ito. Tama naman. Dapat lang. Kasi taong bayan ang madidihado dito Yes. kung alam naman natin ang Kongreso. Alam natin ang Kongreso.
kontrolado rin yan ng Malacanang, headed by Tamba, di ba? O, kung gusto nilang madaliin yan, madali lang. Kasi lahat ng taga-kongreso dyan, ha? Kung tutuusin, lahat yan nakakanga lahat. Kaya nga kung matutupad yan, Chachang, yan, maaaring mawala ng power ang Senado di ba? O kaya minamadali nila yan at sinasabi na mabagal ang Senado. Kasi nga naman tama naman kailangan talaga pag-aralan yan. Yan sa Senado, o ano ba yan? Ano ba yung mga resolution ng mga gantang gusto nyong mangyari? Kailangan talaga pag-aralan. Ngayon, bakit ba nila minamadali ng Kongreso na yung Chacha kailangan maisulong na natin? Kung pagtulong sa taong bayan yun, payagan man yun o hindi, wala nang magagawa. Hindi mo na dapat Di ba kung hindi paboran ng Senado yun, di sabihin na lang nila, para naman sa taong bayan, di bahala kayo. Di ba pag ganun, pag ayaw mo, diwag. Pero ito kahit ayaw na, pilit pa rin isinusulong. Hanggang sa dumating na yung mga People's Initiative, yung mga nagbibigay-bigay nga raw ng mga ganyan-ganyan, pampalubag loob. Di ba? Talagang ginagawa lahat para maisulong yan. So, kung sa Senado kasi, sasabihin nilang mabagal, maganda yun. Mabagal pero pulido naman ang galaw. Aanin mo ang mabilis. Yung bara-bara kung madidisgrasya ka lang sa ginagawa mo. Kaya mas maganda yung pinagpaplanuhan mo, pinag-aaralan mo kung ano ba talaga yung nakapaloob dyan sa Chacha. Yan ba ay may magandang epekto sa taong bayan o wala? 'Di ba? Kasi kailangan isipin talaga kung ano yung isinusulong dyan, bawat isinusulong dyan sa gobyerno na gustong mangyari. Kasi ang unang-unang maaapektuhan dyan yung mga tao. May maganda bang epektong maidudulot sa mga tao yan o wala? 'Di ba? Kaya maganda na rin yung sinasabi sa Senadong mabagal dahil pinag-aaralan. Ang masama, yung hindi nila pinag-aaralan tapos mabagal sila, talagang mabagal na sila. O, masama naman yung minamadali. Pag minamadali kasi parang smell something fishy naman kasi yun Dahil takot sila na hindi rin mabigyan ang budget ng kanilang lugar. So lahat dyan, mga zombie na yan lahat dyan. Oh, takot yan sila kay Tamba. Pero itong Senado, di ito magpapakontrol. Nadidiktahan ng Malacanang. Nadidiktahan yan. Ganyan na talaga ang Pilipinas. Grabe. Sa panahon ni former President Duterte, walang ganyang mga nangyayari. Hindi nangingialam si Duterte sa Senado at sa Kongreso. Bakit nagawa yun ni former President Duterte? Pero ngayon, hindi pa ba sapat sa inyo ang pagiging presidente? Dapat pa ba kayo mangingialam sa legislative branch? Yes. Yan ang tanong ko. Hindi ba kayo kontento sa pagiging presidente? Paano magtatrabaho? Paano natin ma-exercise ang pagiging demokrasya? Lagi kayong nagsasabi, demokrasya, pero doon pa lamang sa mga ginagawa ng mga government officials na ito, hindi ito demokrasya, kontrolado. Totoo ba ang mga sinasabi ng mga iilan nating kababayan na merong silent martial law? Nagtatanong lang po. Ayun Kasi nga napapansin natin, kapag nagsalita ka laban sa mga sa administrasyon, is pwede kang matanggal, pwede kang ganto, kasuhan, di ba? Kumbaga nga napapansin ng iba na nawawala na lang tayo ng freedom, ng demokrasya. Kaya nga sinasabi ko, mas maganda yung matuto tayong tumanggap ng kritisismo. Dapat ganun. Kung ano yung nagiging pagkukulang ng gobyerno, dapat pinapayagan nila yung pag-voice out ng mga tao. Kasi hindi mo malalaman ang pagkukulang mo kung lahat ay tumatahimik lang o takot sa'yo. Kumbaga, ikaw, salita ka ng salita, pero ang dami na palang nabubwisit sa'yo. Parang mas gusto mo pa na yung hinaing nila sa'yo is parang sa mga tao na lang yan. Kim-kimin nyo na lang yan. Di ba ang pangit naman nun na may kinikim-kim silang galit o sama ng loob sa'yo? Di ba mas maganda yung na-voice out? Kasi kung ano man yung pagkakamali mo na napansin nila, maaari pang ayusin. Pag inayos mo, baka sakaling magustuhan ng mga tao yun. Di ba? Kaso nga lang, ang nangyayari is pinipigilan. Pinipigilan ngayon Dapat hindi pinipigilan. Kumbaga, walang saysay kung walang kontrabida. Kailangan talaga is tanggapin mo kung anong kritisismo ang pumapasok sa'yo. Yung sinasabi sa'yo.
para malaman mo kung ano ang pagkukulang mo. Yun. Kasi kung ganito lang lagi yung gobyerno natin, wala. Mm. Wala. Hindi talaga aasenso ang bayan na ito. Kaya nga, ginagawa yan for democracy, yung three equal branch of government. Para kung may gagawin na kamalian, itong Malacanang, meron pa tayong legislative at itong judiciary na makorek ang ating gobyerno. Paano yan? Meron nga tayong Malacanang, executive, pero kontrolado rin naman ng meron rin naman tayong legislative at itong judiciary, pero at the end of the day, kontrolado pa rin ng Malacanang. So sana ang demokrasya niyan? Well, alam mo, isa sa mga taong nabibiktima rito si Zubiri. Yung mga PDP. Buong akala natin, meron kayong sariling desisyon, pero hawak pa rin kayo ng Malacanang. Yan ang nakakasakit. Ayun, natating natong kaya ng video na nagbula kay News PH at syempre credits kay Sir yung nagsasalita na yan. No? Yung sinasabi parang lahat ng desisyon talagang hawak ng Malacanang ang nangyayari. Parang sila yung mga nagpapalit ng mga tao talaga. Ay nako, mahirap yung ganon. Diba? Pero kung tama naman yung ginagawa mo sa pagtatrabaho mo is tas kung papalitan ka, ay hindi maganda yon. Pero kung nakikita naman talaga mali at dapat talagang palitan, okay lang, gano'n. Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.